President Marcos Jr. joins the nation in commemorating Ninoy Aquino Day. Imagine that. The memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. Di ba? Napakaganda. Suwabing-suwabi, mga kababayan, ang mensahe ng ating Pangulo na tayo po ay dapat matuto sa lesson ng history at dapat ipagpatuloy natin yung pag-nurture ng mas matahimik. Kaya palagi pong pinipintasan itong si Lisa Marcos, pero natural ang kanyang beauty. Tingnan niyo yung nung bata pa siya, mga kababayan. I-compare ninyo sa itsura ni Sara Duterte na nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravilla. Sayin ko po yung mensahe niya ngayon. Sabi niya, Malacanang Palace, Manila, message. President Marcos Jr. joins the nation in commemorating Ninoy Aquino Day. Imagine that. Nakikiisa siya, mga kababayan, sa Filipino nation, sa ating mga kababayan. In his message, PBBM reflects on our shared responsibility to reinforce our democracy, highlighting how the late Senator Ninoy Aquino Jr.'s legacy should encourage us to meet today's challenges with vigilance and faith in the Filipino people. Imagine that. He further urges us to heed the lessons of our history as we continue to nurture a more peaceful and prosperous bagong Pilipinas. Hindi mo maringgan ng masamang salita yung ating Pangulo. Talagang napalaki ng tama. Tapos sasabihin ninyo, bangag. The memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. Sabi niya, therefore, invites us to acknowledge the past and draw from it the resolve needed to safeguard freedom, strengthen our institutions, and deepen national unity. The challenges facing our democracy may have changed over time, but our shared responsibility to reinforce it remains. Disinformation, division, distrust, and civic indifference underscore the importance of active engagement in our nation's affairs. Ninoy's legacy encourages us to meet these challenges with vigilance and faith in the Filipino people as we work together to deliver meaningful progress for all. Ang pagkaganda ng mensahe ng ating Pangulo. This day reaffirms that freedom carries with it a collective duty to respect the dignity and rights of others and to contribute to the good of our nation. For its part, this administration will remain steadfast in protecting our sovereignty, upholding the rule of law, and ensuring that the liberty we cherish is matched by real opportunities for every Filipino. Together, let us carry forward the lessons of our history as we continue to nurture a more peaceful and prosperous bagong Pilipinas. May we all have a solemn and purposeful remembrance. Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba? Napakaganda. Suwabing-suwabi, mga kababayan, ang mensahe ng ating Pangulo na tayo po ay dapat matuto sa lesson ng history at dapat ipagpatuloy natin yung pag-nurture ng mas matahimik at prosperous, maunlad na bagong Pilipinas. Yan man lang po ang gusto ng ating Pangulo, ng Marcos family, na umunlad tayo. Di ba? At kayang-kayang paunlarin ng ating Pangulo. Nakita ninyo naman ang pag-unlad ng ating bansa. Nasa upper middle income class na po tayo. Never ito na narating ng mga previous administration. But dahil po sa pagpupursigi ng ating Pangulo,
Kaya itong kumukontra po sa Paksilica po, ayaw kasi ninyong umunlad ng todo-todo ang ating bansa kasi ayaw ninyo na Marcos ang maging dahilan ng pag-unlad ng ating bansa kasi wala na kayong may pagmamagali. Tama? Gusto ninyo kasi kayo. Binigyan na kayo ng pagkakataon to govern, to lead the country. Ilang taon kayo? Yung mga dilawan? More than ilang taon na ba? 1986? O 40 years na yung lumipas? Talagang BBM! BBM! Marcos ang dapat si Lisang pumalit po. Ako, sana yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, kung hindi kaya lang malabo si Juan yata. Ayaw sa politika ni Irene. Si Lisa na lang kasi magaling mga kababayan yung kanyang asawa, si Lisa Marcos. Ito yung professor of law. Kaya palagi pong pinipintasan itong si Lisa Marcos. Pero natural ang kanyang beauty. Tingnan niyo yung nung bata pa siya mga kababayan. I-compare ninyo sa itsura ni Sara Duterte na ritokado. Nasanay kasi kayo sa ritokado. Ngayon mga kababayan, dito tayo. Sa mga DDS, ano na kayo ngayon kay Gutesa? Ito ngayon, galit na galit si Harry Roque tapos si Guanzon. Sabi dito, noong 2025, sabi ni Harry Roque, si Sergeant Orly Gutesa ay isang bayani, sabi ni Harry. Sabi naman po ni Guanzon, he must be fearing for his safety. Protect Sergeant Gutesa. Ngayon, sabi ng dalawa, Orly Gutesa isang sinungaling. Ngayon si Gutesa na-captured ng CCTV, mga kababayan, sakto sa kwento ni Gutesa. Gutesa dinala sa opisina ni Marcoleta bago humarap sa Blue Ribbon. Ng 150 million. Kaya sabi ni Claire Castro, dapat niya imbestigahan ang mastermind behind Gutesa's recanted testimony. Yan mga kababayan, pinapaimbestigahan. Sabi naman ni Chel Jokno, may parusa ang pagsisinungaling sa korte. Dapat maparusahan din ang mastermind sa likod nito. Alam na kung sinong mastermind, itong dalawa. Pero may nasa likod pa nitong dalawa, mga kababayan, para idiin si Martin Romualdez. May nasa likod pa po, may nagpupundo. Your guess is as good as mine. Dahil sabi dito, not only witnesses who lie, but also those who allegedly pressure, order, or pay to give false testimony could face punishment under House Bill number 9851. Nag-file na pala si Chel Jokno ng isang bill. Akbayan bill targets false witness mastermind. The measure seeks to criminalize subordination of perjury or the act of coercing, directing, or paying someone to lie in court or in legal document and impose the same penalties on those behind the false testimony, including lifetime disqualification from government services for public officials or employees found guilty. Isabi ko sa inyo, ngayon na nakakulong na po itong dalawang ito, si Mike Defensor sa kasi Marcoleta, kita ninyo, hindi na nagiging madalas yung pag-ingay ni Libito Baligod, yung Tobo at yung mga Maleta Boys. Yung Tobo kasi nasara, pero yung dumadaloy sa Tobo, mula kay Mike Defensor at kay Marcoleta, nang sabi, hindi man tinupad. Ginamit lang. Pero yung 150 million, hindi man binigay. O yun na lang muna, mga kababayan. Babay na muna po. Maraming salamat. Bukas naman po, mga kababayan. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.